Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong vlogger na to. Ang tawag ng ilang mga BBM vloggers dito si Tabatchoy eh. Ito ro Tabatchoy na vlogger. Ang ginagawa nito mga kababayan, pumupunta siya sa mga proyekto ni Sandro Marcos. At lahat po ng butas tinitingnan niya. So, talagang sinisiraan niya etong si Sandro Marcos. To the point na magpalaganap na rin ng fake news. Okay sana kung kung vlogger ka at totoo yung sinasabi mo. Okay sana kung talagang pinupuna mo yung proyekto dahil talagang kulang, substandard, mali. Okay lang eh. Pero yung ikaw ay mamumuna, magbablog ka, papakita mo sa iyong vlog yung proyekto, tapos fake news ka pala, yun ang mali. Oh. At isa pa, yung ginagawa mo bilang vlogger, dapat yung sarili mong initiative. Sarili mong inisyatibo, hindi yung inutusan ka lang at binayaran ka para gawin mo yung ginagawa mo. O ngayon, paano ko nasabing binayaran? May mga may mga literato eh. May mga videos na kung saan kasama na itong tulongges na to. Yung mga kumukontra sa gobyerno, yung mga kumukontra kay Presidente Bongbong Marcos. So, ako kasi hindi ako naniniwala na kapag kasama mo sila, parang casual, meeting. Tapos ikaw talagang double time, triple time para sa paninira dito sa mga proyekto ni Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte. So, ibig sabihin, merong merong lamnadis. Huwag na tayo maglokohan, sir. Ayan na, sinisir kita kasi mukha namang mukhang kagulang-gulang ka. Pero binabanatan to eh. Binabanatan to ng mga BBM vloggers eh. Kasi apakasinungaling daw eh. Gagawa ng fake news para lang manira. Ito po yun. Ito po yung sabi nila Tabatchoy na vlogger daw. Binggaw kayo ng halimbawa Halimbawa ng ginagawa niyang paninira sa proyekto niya sa Ilocos Norte, sa proyekto ni Sandro Marcos. Ito mga kababayan So, meron siyang vlog dito eh. Ayan po. Yan nga nakikita niyo natin sa screen. Yan po tulay na yan. Pakinggan natin yung vlog niya para malaman natin yung style na itong gunggong na to. Ito pa yung isang tulay na dapat October 25 tapos na. At sa ngayon, ito yung kanyang kalagayan. Dito sa Barangay Estancia Pinig, Ilocos Norte. So, iniisa-isa natin yung mga proyekto, no? Hindi kaya nilang i-inspect, tayo mag-i-inspect. Tayong taong bayan, tayo yung magsalita, Ito na naman yung style niya, taong bayan. Paras kay Defensor eh. Ginagamit nila yung salitang taong bayan. Huwag nyo gamitin yung taong bayan kasi yung ginagawa ninyo para sa sarili nyo lang yan. Huwag nyo na idamay ang taong bayan. Lagi na lang ganun ang style ninyo eh. Para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. Kasali ito sa 2025 national budget. Kaya nagtatanong tayo, Sandro Marcos, ano na? Sayang ang bayot. Okay. So ayan mga kababayan yung halimbawa ng ng vlog niya. So pinakita niya yung tulay, hindi pa raw tapos. October 25 daw dapat matapos. Ayan pa. Nakatenga. And eto, merong diyan merong nag-debunk dito kay Mr. Vlogger na Tabatchoy. Sila nagsasabi nun, ayun ang tawag nila eh. May nag-debunk po dyan. Eto, isa lang to. Actually marami nag-debunk eh. Ito muna, tingnan nyo tong vlog ng isang BBM vlogger to. Ito pakinggan natin yung yung pag-debunk niya doon sa sinasabi na ito ni ano pangalan na ito? Ni Duque.
Araw, it's me, it's your Uncle Lang Bayan, Uncle Isaac Vlog. Nandito tayo ngayon sa Vintar, Ilocos Norte. Nakikita nyo ba to? Ito yung bridge ng Dagupan, Lipay. Ito pala yung bridge na nag-viral na sinasabing nakatenga lang. Ha? Actually po, tapos na po yung phase 1 nito. Ha? And then yung phase 2 po, yung request amount to complete is 60 million pa yung ilalaan ng pondo dito para makumpleto itong bridge na ito. Hinihintay, kaya nga request. Pero yung isang vlogger na pumunta dito, sinasabing nakatenga at kinurap daw yung pondo, which is not po. Itong bridge na ito ay itutuloy. Hinihintay lang po yung karagdagang budget nito. Okay? Kaya ang hirap pong magkalat ng fake news. Kaya hintay-hintay lang po, makukumpleto din itong bridge na ito. Take note hindi po ito nakatenga. Hinihintay lang yung next na budget. Hello sir! Hello, sir. Magandang araw. Pwede po bang magtanong sir? Oo, sir. Itong bridge na po to, nakatenga daw to sir. Ay, hindi. Ilang months lang yan. Mm-mm. Tutuloy na lang. Tutuloy din yan. Oh yes sir, di ba nag-request lang pondo, itutuloy din po yan sir, di ba? Pero tanong ko lang po, ano po ba yung may bibigyan ng bridge dito sa Barangay Lipay tsaka Dagupan ba sir? Oo, sir. Yung transportation at saka yung pabilis na pupuntang bayan. Saka hindi ka na kami iikot sa kabilang baryo. So sir, eto minsan, ikot kayo sa kabilang baryo? Oo, sir. Oh yes sir. Okay, yun lang yung tanong ko sir, maraming salamat sir. Okay, thank you so much. Take note, di ba sinabi? Tenga? Nakatenga. Hindi naman nakatenga yun eh. Yes sir, yun nga sir, thank you. So, magandang araw, it's me, it's your Uncle Lang Bayan. Okay, so yan mga kababayan, hindi naman pala nakatenga eh. Sabi na itong vlogger na ito, nakatenga raw eh. Hindi naman pala nakatenga. Actually, tapos na yung phase na yan. Hinihintay lang yung budget para sa next phase. Ito kasi vlogger na to, nakatingin lang dun sa dun sa physical. Hindi niya tinitingnan yung papeles. At tangang vlogger ka, hindi mo pwedeng pagbasihan yung physical, yung nakikita mo. Dapat may hawak kang papel. At dun sa papel, o dun sa mismo, dapat nagtatanong ka sa DPWH, bobo rin to eh. Bakit nadidelay? Kung delay man, bakit delay? Bakit yun lang nakita mo? Baka late upload ka lang kasi tingnan mo nga, ang bilis naman pagka-vlog mo nagawa na agad. Oh. So, tingnan mo yung papel. Yung actual accomplishment, yung SARO, yung budget, tingnan mo yon, hindi yung tatanga-tanga ka na palibasa inautusan lang to eh. Inutusan ka, pumunta ka ron, sabi mo hindi pa tapos to, tagal-tagal na nito. Kasi merong yan, alam mo mga kababayan, may mga proyekto na may dahilan kung bakit nadidelay, may mga extension yan, di ba? May mga, ang dami pasikot-sikot yan. So kung itong tangang vlogger na to, titingin lang doon sa nakikita niya, at tapos mag-desisyon na sasabihin niya, dapat tapos na to, di mo nga tinignan yung ano ba yung nakasulat sa papel? O bakit ganyan? May extension ba yan? Ano naging problema? Baka may revision. So, tingnan mo muna yun bago ka magsalita. Ngayon, tingnan mo. Sinasabi mo nakatenga. Tanga-tanga ka pala. Tapos na pala yung phase na yun, merong next phase. Ito pa, meron pang, ito pa. Sabi daw, ghost project daw ito ni Kong Sando Marcos, sabi ng DDS vlogger. Yung pangit, pinapakita niya, yung dating bakal na uploaded niya, after 4 days, may railing. So, ito, binasa ko lang yung nandito. So, ibig sabihin, late upload. Matagal nga na sigurong video yon, nilabas siya lang huli na. Paano nangyari 4 days ago, nagkaroon na agad ng railings? Bakal-bakal pa lang yung pinakita niya. Di ba, bakal-bakal yung pinakita niya yan, no? So, baka matagal na to, baka panira lang, inilabas siya yung video kahit late na. Kasi ito yung actual na may railings na. Ang bilis naman. So talagang naninira lang tong kupal na to. Ito, pakinggan natin itong isa pang vlogger na nag-debunk dun sa sa sinasabi ni Tabachoy. Ha? Sinungaling kasi. Magandang araw mga kababayan. So nandito ulit tayo sa Piddig, Ilocos Norte, kung saan yung vlogger nga ng DDS na in-update ito yung bridge na to. So makikita natin mga kababayan, noong pumunta siya, siguro pumunta siya mga January 18. So ngayon mga kababayan,
is January 29 na. Pero late upload niya lang yun mga kababayan. As you can see naman sa video niya doon, yung bridge na to, okay? Parang ano pa lang, wala pa yan, wala pa to. Ito nakapintura. So ongoing pintura dito sa kabila. So mapansin natin, yung mga bakal pa lang nakikita natin. Okay? So parang ibig sabihin niya, hindi ginagawa to ng local government or ni Congressman Sandro Marcos ng mga Marcoses yung mga proyekto dito. Parang sinasabi niya na ghost project ito mga kababayan or pinapababayaan ito ng gobyerno ng mga Marcos. So doon siya ata nag-vlog dito sa baba na to. So makikita naman natin mga kababayan yan, okay? Ongoing construction tsaka may mga gamit sila dyan. So which is nung Sunday lang naman yan. Pero nandito na bakal pa lang yun eh. So, which is, ginagawa siya, pre. Hindi siya pinapabayaan, okay? Na ina-assume niya na pinapabayaan to or nakatenga yung proyekto na to. Oh, di ba? Bakal pa lang yun. O ngayon, paano mo maano yan? Paano mo masasabi na pinapabayaan to? Eh, nakapintura na to. Ito, pipinturahan na sa kabila. Oh, so sa susunod niya mapunta, pre, may daanan na to doon. Oh, tsaka sa kabila. Okay? So, yun lang po kasi. Oh, pag may nakita siya kasi pangit, mga kababayan, puro kasi pangit ang pinapakita niya na hindi pa tapos. Tapos sasabihin niya, tapos na to, ito may budget na ganito, may budget na ganito. Eh dapat in-explain mo. In-explain mo na tapos na yung ganire, tapos na ganito. Ito hindi tapos. Eh hindi, magbablog siya. Ito mga kababayan, nandito tayo. Parang ikaw yung bayani ba? Siya yung bayani. Oh, babayani niya. Oh, kung hindi nila i-inspect to, ako mag-inspect. Oh, sino ka rin, di ba? Wala ka pa eh. Puro bakal yan, oh. O ngayon, parang nagpunta ka dito mga January 18, no? Last upload niya siguro nung week. Hindi January 18, matagal na yan. Imposible na bakal ilang araw lang may ganyan na. Hindi, matagal gawin yan. Popormahan pa yan. Hindi ganon. Sa tingin ko, late upload yan. Baka last year pa yan. Hindi yan, imposibleng January 18 tapos ilang araw lang ganyan na itsura. Hindi. Matagal na yung video ng Tabachoy na yan. Inalabas niya lang para makapanira lang. Kasi imposible na ganyan agad yan. So talagang style na lang makapanira. Kasi imposible, ang bilis. Nabuhusan, sa pinturahan agad. So matagal na yung video na ito ni Tabachinching. Matagal na yan. Talagang akala niya kasi hindi nagagalaw. Tingnan niyo yung itsura niya sa aktual. Talagang talagang mapanira lang talaga. Yan lang. Bakit nagkaroon yan? Pinapakita niya lang kasi dito sa Ilocos Norte yung pangit mga kababayan. Pag maganda, hindi. Kasi gawang Marcos yan. Ayun, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bakit pababayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang distrito or ang kanilang lugar? Bakit pababayaan ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang lugar? Sa kanila to eh. Sino pa may malasakit dito kundi sila lang? No? Kaya may future development dito sa Ilocos Norte. Kasi alam nila, giginhawa at magbo-boom to ang Ilocos Norte. Kasi yung turismo pa lang eh. Di ba? Boom na. Lahat ng mga taga-metro saan gustong mamasyal, Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur, dinadaanan na nga lang yan eh. Kasi pupunta talaga yung tao sa Ilocos Norte. So, syempre, papagandahin to. Makikita nyo, may sunset dyan, diba? So, ginagawa to mga kababayan. Hindi to ghost project na sinasabi niya. Sinasabi niya dati, paulit-ulit ako, bakal pa lang, pero ngayon andyan. So, anong kapababayaan dyan? Di ba walang kapababayaan dito? Yan ang Marcos. Kaya comment down below. More pa po tayo nang pupuntahan natin mga proyekto ng ating Congressman Sandro Marcos, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya masipag dito mga kababayan, ang DPWH ng Ilocos Norte. O ayan na, pinupinturahan na. Okay, so ayan mga kababayan, ano na kaya masasabi mo? Fake news kang vlogger ka. Imposible na ganyan, tapos saglit lang naging ganyan na. Naging ganyan na. So talagang talagang itong vlogger na to,
Sa tingin ko merong mga politiko sa likod nito. Sino kaya ang politiko nasa likod nito? Sa tingin niyo mga kababayan, ay, na-post. Ba't ko napindot? Hindi ko sana pipindutin eh. Oh, sino kausap na itong vlogger? Walang iya, sabit ka na naman eh. Eto na naman tayo eh, sabit singson eh. Bakit ba kausap yung vlogger na yan? Oh, bakit kausap mo yung vlogger na yan? Ikaw ba ang ikaw ba yung may pakawala dyan? Basahin ko lang yung caption may meeting yung vlogger na fake news. Tapos si Chavit Singson Sabi dito, matatawa ka na lang kay Sabit. Desperado na talaga para pabagsakin si PBBM. Pati pa naman alaga mong palaka, pinakawalan mo sa norte. Kaso buko na ang drama ninyo. Umuwing busog ang palaka sa pera ni Sabit, paldong-paldo, konting content lang, busog na. Ayun ayan. Konting content lang, busog na, paldong-paldo, itong vlogger na to. Ano kaya sasabihin ni Chavit kapag nalaman na napalpak yung mga report mo at nadidebunk ng mga BBM vloggers yung mga pinagbabablog mo dyan? Malang iya ka talaga. Sabi to. Pakawala mo ba yan? Tinatanong pakawala mo ba yan palaka na yan? Pinapupunta mo ng norte para silipin yung mga proyekto ni Sandro Marcos? Ikaw ba ang may pakawala dyan? Mr. Sabit? Yan ay tinatanong natin. Pero sabi ng ating mga kababayan, masakit pa malaman yung totoo. Paldo na naman yung vlogger. Eto pa mga kababayan, tingnan nyo. Sino pa ang kasama na itong kupal na vlogger na to? Eto, pakinggan nyo. Eto na, kasama ko yung mga siga. Bayot! Umanda ka, ina mo Yes! Mabuhay ka! Mabuhay ka! And pinapanood... Sino yung kasama niya? Si Mike Defensor. Yung Mike Defensor na maingay din. Yung nag-rally-rally dyan sa Cebu na nilangaw. Tapos yung mga motor pa ng mga riders for Sara nakakumpis ka. Dahil sa kagagawa na ito ni Mike Defensor. Maliban kay Chavit, si Defensor kasama nila. Ayan po yung mga kasama niya. So alam na natin kung sino-sino yung mga nasa likod na itong tulonggis na vlogger na to. Kita parati, lahat ng ginagawa mo tama yan. Sundin mo ang Pangulo, kung ano yung mga maling proyekto, ipakita mo. Mabuhay ka, bay! Ito pa. Ito yung kasama niya sa sa Cebu. Nag-rally ito sila Defensor, yung nag-motor-motorcade na naharang. Kasi ang sadya nito doon, manggugulo may mga events yun manggugulo. Mag-iingay. So hinarang sila, hindi pwede yung ganun. Si Jam Magdo nga, galit na galit. Huwag ka pupunta sa Cebu, umuwi ka sa inyo, sabi gano'n kay Mike Defensor. Kasi dinala niya yung mga kupal nila mga kasama para mag-ikot, mag-ingay doon sa Cebu. Ano nangyari? Nilangaw. Nahuli pa ibang motor. Ito kasama tong tulonggis na to. Sino ba to? Mabuhay! At ubusin mo lahat ng proyekto. I-expose mo. At ipakita mo yung pagkakurakot ni Sandro Marcos. Boss Jess! Yeah. Good. Sasayaw. Yan. Tuwan-tuwa si Tabachoy. Paldo siya. Tapos sabi niya dito mga kababayan, kasama ko itong mga hindi na ako makukulong. So alam niya na mali yung ginagawa niya. Di ba? Bakit niya sasabihin na hindi na siya makukulong? Narinig niyo ba yun? Ito. Tayo, sir, hindi sila marunong sumayaw kasi mga kaliwa yung paa. Mga kaliwa yung kanilang mga paa. Anyway, eto na. Kilala ko na yung mga boss. Hindi na ako makukulong nito. Ayan, di ba? Sabi niya, hindi na raw siya makukulong. So, ibig sabihin, inaamin niya na mali yung ginagawa niya.
Kasi bakit ka makukulong kung totoo sinasabi mo? So, ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo, na fake news ka. At ngayon, hindi ka makukulong dahil nandyan si Defensor, nandyan yung mga yung mga sinasabi mo, mga siga-siga. Tapos si Chabit, kasama mo rin. Paano hindi ka makukulong? But sigurado ka ba, Brad, na hindi ka pababayaan yan? Sa tingin mo, tutulungan ka yan kapag nagkagipitan? Sinasabi ko na sa'yo, ikaw vlogger ka, Jesus Busi Duque. Darating ang araw kapag ikaw ay nasampulan na dahil sa pagpapakalat mo ng fake news, sigurado ako, iiwanan ka ng mga yan. Pababayaan ka. Ang saya-saya mo, sige, tawa pa. Pero sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka. Bakit? Kasi kapag nagkagipitan, sigurado iwanan ka niyan sa ere. Hindi ka niyan tutulungan. Ay, warning lang sa'yo yan. Sinasabi ko lang sa'yo. Yung mga pinagkakalat mo na fake news, kaya nga si nagalit na rin dito si Secretary Vince Dizon. Kasi pinangungunahan niya, inspeksyon ni Vince Dizon yung mga sa Ilocos Norte. Sabi niya, siya na lang daw mag-inspeksyon kasi hindi na inspeksyon sa Ilocos Norte. Sabi tuloy ni Vince Dizon, hintayin mo ako dyan, huwag ka magmadali. Pa-epal ka eh. So yan mga kababayan, itong pa-epal na vlogger na to, na talagang ang layunin ay siraan itong si Sandro Marcos, maging itong si PBBM. At iniikot yung mga proyekto dyan sa sa Ilocos. Meron pang isa pero hindi ko na ipi-play, haba na ng video natin. So, etong kupal na to, ito yung yung malamang, alam na natin kung sino yung nasa likod na itong mga to. Pinakita ko naman sa inyo, di ba? Ayan sino ba kausap niya dyan? Si Sabit. Sabit na naman. Tapos dito sa vlog niya, sino kasama niya? Defensor, saka yung mga kasama doon sa rally sa Cebu. Ayan po mga kababayan yung yung pinaggagawa na itong Jesus na to. Ito yung Jesus na masama eh. Ito yung Jesus eh. Dapat di Jesus, dapat Judas to eh. Nako. Tuwan-tuwa siya sa pinaggagawa niya. Pero tingnan niyo mga kababayan, abangan ninyo. Tagaan niyo sa bato. Kapag nagkagipitan, walang tutulong dito, iiwanan sa erito. Sigurado ako iiwanan sa erito ng mga kausap niya ngayon. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.